Ito ang kasama natin si bro. Pakilala ng mga bro. Pangalan nga? Roger po. Roger Reyes po. Reyes. Ayan si Miss niya. So ito yung mga kasama natin sa BG ng Sablayan. Yes. So Grabe sumali po na po talaga. kayo. Grabe dito ang kuan. Legit po tong BG na to. Hindi rin pwede relate. Di ba? Palakpakan mo natin ang mga first timer! Marami na, no? Hindi ako kumbinsido na, payaman pa talaga tayo? Ha? Yes, yes. Hindi ako kumbinsido eh. Hindi malakas yung palakpak eh. No? Okay lang po, tayo muna tayo lahat. Tayo muna tayo. Okay lang po. Ayan, tayo muna tayo. Para po, i-stretch muna natin ang ating mga katawan. Dahil masyadong, siguro, nanangalian na po ba ang lahat? Nagtanghalian na po? Yes, no. Ayan, sa mga hindi nagtanghalian dyan, di ba? Baka may hindi palang tanghalian dyan. Alam niyo po, ito lang masasabi ko sa mga hindi pa kumain. Okay lang po yan, lilipas din yan. Okay? Ayan. So, ayan. So, i-stretch po natin. Then, welcome po natin ang mga first timer ng isang masigabong palakpakan. Ayan. Alam po ba ang palakpak na nagbibigay ng positibong pananaw sa buhay? Ayan, sige po, upo na po tayo. Pinatayo ko lang po kayo niya. Ako po ay taga Si Kiko ibang Montan. lugar. Di ba? Napadpad sa Sablayan at nanirahan sa Sablayan at nagkaasawa na rin sa Occidental Mindoro. Ayan. Kaya sa mga nagtatanong dyan kung binata pa ako, so may partner na po. Pero pag hindi nyo mapigilan, pag-usapan na lang natin. Ano po? De, joke lang po yun. Ayan. So bago po tayo magsimula, meron po isang guest po tayo from San Jose na kung saan po ay magbibigay po siya ng kaunting message po. Kumbaga, para po mabigyan po kayo ng additional na encouragement. Ano po, kung bakit po siya nasa BGWell. Ayan, so welcome po natin. Bigyan natin ng masigabong palakpakan si Sir Jody Tuliao, Head Teacher of Math Department ng Menjola National High School ng Bagong Sikap, San Jose. Ayan, palakpakan mo natin si Sir Jody Tuliao. Okay, sige. Francis Kiko. Hello. Good morning po, good morning sa ating lahat. Thank you kay Francis Kiko. Parang si Magalona, sikat na sikat to di ba? So, may kwento lang po tayo sa kahapon na nangyari sa event kahapon. Sa Grandia, ng hapon. Tayo magsimula. Request po na additional chair po na member. Pag mayroong hindi siya naunawaan, magtatanong sa'yo, mauuwi po sa kwentuhan. Tama po ba? Kasi marami pong dito, marites. Nagbigay ng additional, kumbaga, kaalaman at encouragement po sa ating lahat. So ngayon, ako naman po ay magbibigay din sa inyo ng konting short story po. Paano po ba ako napunta sa BGWell? Ayan. So ang pangalan ko po ay Francis Kiko Montanya. Ako po ay taga Buena Vista, Sablayan, Occidental, Mindoro. At ang misis ko po ay taga Santa Cruz, Occidental, Mindoro. Ayan. Kaya po, kami po dito, kung bakit po ako napunta sa BGWell, ay nililigawan po ako ni Ma'am Rosa. Ay, sa si Ma'am Rosa. Si Ma'am Rosa Villa Papi. Ayan, si Ma'am Rosa po talaga. Ayan si Ma'am Rosa. Oo. So, nung time po noon, talagang kinukulit niya ako. Lagi niya akong kinukulit na mag-member daw ako, mag-join na po ako sa BGWell. Eh, ako yung tao na, syempre, alam niyo po ako kasi, simula ako ay 19 years old, nasa networking na ako. Kumbaga, sanay na ako sa networking. Simula nung ako ay, nung 2005, hanggang ngayon, nasa networking pa rin ako. Kumbaga, sabi ko sa sarili ko, yung mga ganyan, alam ko na yan eh. Kumbaga, talagang ulit-ulit na lang. Di ba? So ngayon, kakakulit sa akin ni Ma'am Rosa,
one time, na-invite niya ako dito sa Jollibee. Ngayon sa Jollibee po, pinaliwanag po doon. Tapos isa po nagpaka-encourage po sa akin, yung kanyang anak na nakaka-withdraw na. Tapos ang malapit pa nito, yung isa sa mga target ko na gusto kong imbitahan na si Sir Leo Bundang, member na rin. Diba? Nakatatlong withdraw na. Eh samantalang ako, hindi pa member. Kaya doon pa ako na-challenge. Sabi ko, kung ang totoo to Ngayon, ang ginawa ko po, nag-research po ako. Ni-research ko po yung Visual, yung mga iba't ibang country na may mga members, tapos ano yung mga, kumbaga, yung mga testimony. Talagang ni-research ko siya ng maigi. So doon po ako naniwala na ang Visual ay legit. At ito pa matindi nangyari. Nung time na nag-member ako dito sa Visual, in-invite ko kaagad yung pinsan kong networker din. Yung pinsan ko na networker na nasa Hong Kong. Nung in-invite ko siya, member na rin ng Visual. Nauna pa sa akin. Kaya sabi ko, pambihira, dalawa na sa mga target ko, wala na member na pala. Kaya sabi ko nga, dito, pag ikaw pabagal-bagal, pinapatagal mo pa, hindi ka pa nagme-member, kinukulit ka ng sponsor mo na nag-invite sa'yo, baka bandang huli, yung gusto mong i-recruitin or i-invite, ikaw na ang ini-invite ngayon. Di ba? Yun po yung nangyayari. Kaya kung hindi ka pa member ngayon, okay lang yan. Pero, after ng event na to, pag hindi ka pa rin nagdesisyon sa sarili mo, pag hindi ka pa rin nag-member, wala na kayong magagawa doon. Decision mo na yon. Tama? Ayan. Ayan, tuloy pa rin palakpak din. Okay, so, nag-iisip ako kagabi kung ano yung magandang clapping. Diba? Kasi po, hindi po talaga ako yung MC ngayon. Ang problema, si Ma'am Rosa, biglang nag-chat. Sir, Sir Kiko, baka pwedeng ikaw na mag-MC. Kasi walang mag-MC. Ngayon sabi ko, pambira. Nabigla ako kasi hindi ko alam, wala akong idea. Kaka-member ko lang po. Kaka-member ko lang. Actually, ako ay nag-member April. Nito lang. 30,000 lang. Sabi ko, paano makapasok ito? Gusto ko 60. Ngayon, sabi ng Rosa, sige ako bahala. Mag-withdraw ako. Nag-withdraw po siya ng 70,000 sa Visual. That time. Diba? Nung nag-withdraw siya, tinapal niya doon sa pera namin. Kaya naging 60,000. Then kinabukasan, binayaran ko rin siya ng 30,000. Yun po yung nangyari. Kaya kung ikaw, diba, wala kang pera ngayon, gumawa ka ng paraan, maraming paraan na pwede kang maging member sa ating Visual. Para kayo po ay makita nyo kung paano talaga kumikita po dito sa Visual po. Ayan po. Okay, so medyo mahaba na po yung aking introducing. So ngayon po, magsisimula po tayo sa ating opening prayer. Ayan, so nandiyan na po ba si Ma'am Mercy Peralta? Sino? Para po sa ating Pastor opening Melvin. prayer po. Nakatayan po tayong tumayo para sa ating pong pambungad na panalangin. Aming banal sa oras mong ito, Panginoon, aming pong kinikilala ang iyong dakilang kapangyarihan, ang iyong basbas, ang iyong naging pag-iingat sa bawat isa sa amin. Amin din pong kinikilala ang iyong dakilang kapangyarihan, ang iyong naging dakilang pagkilos sa bawat buhay ng bawat narito, Panginoon. Amin pong itinataas ang iyong dakilang pangalan sa oras mong ito, at naniniwala po kami na may gagawin ka pa sa buhay ng bawat narito. Ginamit mo ang aming kinabibilangang kumpanyang ito, O Diyos, bilang isang pagpapala sa bawat isa sa amin. At patuloy namin itong itatalaga bilang isang natatanging paglilingkod, tanging sa iyo lamang, Panginoon. At gagamitin namin ang bagay na ito sa tamang paraan, sa tamang paglilingkod, at tamang pagtulong sa bawat nangangailangan aming Panginoon. O Diyos, salamat nga po sa patuloy na paggabay mo sa bawat isang narito at sa amin pong mga bisita. Salamat po sa naging buhay po nila. Na lang dahil sa kanila, O Diyos, ay nakarating sa amin ang Visual na amin ngayon na kinabibilangan sa oras po ito. Patuloy, O Diyos, na tinataas ka namin sa oras na ito at patuloy kang pumagitna sa aming kalagitnaan.
upang gabayan ang bawat isa sa amin, Panginoon. Sa lahat po ng iyong gagamitin sa oras na ito, ikaw ang maparangalan sa kanila pong mga buhay. Amin pong idideklara ang oras na ito na maging mapayapa sa tulong ng iyong Santong Espiritu. At amin pong itong samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po magsabi ng Amen. Amen. Ng opening remarks po ang ating isa sa mga talagang kumbaga hindi po nagpapabaya sa kanyang grupo, sa kanyang network po dito sa Sablayan. Ang ating kauna-unahang level 2 manager, ayan po, at nag-iisa po sa Sablayan, walang iba po, si Ma'am. Ayan, si Ma'am, nawala na ako. Okay. Si Ma'am Rosabilia Papi. Ayan. Palagpakan po natin. Hello po. Good afternoon po sa ating lahat. Good afternoon. Ako ay medyo naiinis sa ating MC. Ang pangalan ko sa kanya ay Rosa. Tumataginting na paulit-ulit niyang sinasabing Rosa. Pagandahin mo naman, sir. So, mamaya itutuloy ko po yung aking sasabihin. May code. Kasi po ay kagabi lang kami nag-chat na ng aking kapatid. Sir, parang wala pa siya. Andiyan na. Ayan dyan na. Kay Ma'am Alma Berti, Ma'am Corazon Malik, ay taas po ang kamay kasi marami po tayong invites dito. Ma'am Liz Santos, ang unang nagsalita kanina ay school principal from San Jose din. May mga nakita po ako na taga Mamburao. Andyan yung isa na po sa level 3 manager, ang aking pamangkin, si Pastora Evadel Kalay Layrin. At marami po ng mga guests natin na hindi po natin kilala. At of course, ang mga taga-Sablayan po na naririto ngayon, andyan din ang ating principal. Ang dating principal kasi retired na po ako, ang Sir Dumag. Maraming iba pa na medyo nakikilala, andito po sila. Dating mga kasamaan sa negosyo na hindi kumita. Ano po? So, magandang hapon po sa ating lahat. Sa atin pong lahat na gustong yumaman, maging milyonaryo, makamit ang financial freedom, ay katulad po ng sinabi ng mga nauna, ipagpatuloy po natin ito. Nagpapasalamat po kami sa inyong presensya at naway bago nating lisanin ang bulwadang ito, mamaya ay lalo tayong ma-inspire magkaroon ng positibo at productive ideas tungkol sa basement o investment na ating pinasukan o sasalihan. Welcome po, wala pa si Ma'am Jo, sa ating kasamang medyo nag-level up na. At sa mga gusto pang mag-level up, sa mga invites po namin ngayon, alam ko po na eager din po kayo na matamasa kung ano po yung tinatamasa namin. At bago po ako magtapos, gusto ko lang po i-share ang dalawang passage na ito. Pakinggan po ninyo. The harder you work, the luckier you become. Pag ikaw po ay porsigido sa iyong gagawin, makakamit mo ang iyong hinangad, ang tagumpay na iyong pong hinangad. Then, the other one, don't put all your eggs in one basket. Means, huwag kang mag-concentrate sa iisang gawain. Huwag mong ilalagay ang pera mo sa iisang investment o negosyo. At dahil kasali na tayo dito at sasali na sa Lijuel, mahirap pong magkwento, pero katulad po ng mga ikikwento pa po ng iba pong magsasalita,
po, sa akin po, si Sir Kiko, hindi pa naman kami lubos na close yan. Kaya lang, nakita ko po doon sa, kasi kinuha po niya akong investor din sa negosyo na kanyang, director po yan ng isang herbal products. And then, napansin ko na ang galing niyang magsalita at parang admin din siya sa isa pang organization. Kaya hindi ko siya tinantanan. Pero nung una talagang negative na negative yan. Inisa-isa niya yung mga sinalihan niya na hindi siya kumita. Naku ma'am, sabi niya, wala yan. So sa totoo lang po, 3 months pa lang ako. 3 months pa lang ako. Pero 3 months ako bago ko nakamit ang level 2. Bibigay lang ni Ma'am Elina yung banner. 2 months nung nakamit ko ay ang level 1. Kasi ang totoo po, noong una, hindi po talaga ako naniniwala. Ang katunayan po, ang aking pamangkin, yung mag-asawang pastor po, nung namatay ang kanilang ama, sinimulan na po nila kaming magkakapatid. Kasi po, si Ma'am Pelma, siya yung naka-inganyo po sa akin. Anyan din po yung aking kapatid na ngayon lang po nainganyo na pupunta dito na nainganyo po namin. Doon sa Classic ay nag-product, kami po ay nagpatayo na sa Santa Cruz po, meron po kaming pinatayong bahay doon para po, talagang pinunduhan po namin ng malaking pera para po kami ay mag-capital ng Classic. At bukod sa Classic, ako ay naging member na rin po ng Idmark. Yan po yung kauna-unahan, maliliit pa ang aking anak noon. Classic, nag-intra, yung huli po yung sinamahan namin ng aking principal. Bukod doon, kaming magkakapatid ay kasama rin si Pastor Evadel sa PC Products noon. Naging manager na po kami, mataas na po lalo na si Pastora Evadel. So, hindi kami kumita. Kaya sabi ko kay Pastora Evadel, kay Wilvin, sa aking pamangkin, sige, pag-iisipan ko. Pero winala ko po yun sa system ko. Kaya tuwing sasabihin niya, auntie, pupunta kami dyan, ay wala na sa bukid. Pero andun po ako sa bahay. Auntie, pupunta kami dyan. Sabi ko, nasa bayan ako. Talagang ayaw ko. Sabi ko, ayaw ko. Pero itong kapatid ko, panay ang tawag niya, nakatatlong tawag. So, dahil sumali na pala, kapipilit din ni Ma'am Liz. Palibasa si Ma'am Liz ay hindi matanggihan ng kapatid ko dahil parang nagkatandim yata sila o naisama niya sa Classic at saka Ivern. Namunan ang Ma'am Liz ng milyon ayon doon sa kwento nila. So, hindi niya kayang tanggihan. Kaya sa kapipilit ni Ma'am Liz, ay pinili ng kapatid ko yung pinakamaliit, pinakakokonti, A-N-K. Na yun ay kanyang sinasabi na pinagsisisihan niya kung bakit yun lang. Pero inabot pa rin na 100 plus ang kanyang natitira, pero naka-withdraw na siya ng 10 tapos 35. Pero meron pang natitira 130 plus. Parang gano'n, malaki pa rin. Kasi katatapos lang namin nag-meeting kasi ako kasi ang chairman ng senior citizen sa aming lugar. Pauwi na kami. Kaya sabi ko, hindi, pauwi na ako. Huwag na, sabi ko. Tapos, ate, dating ang araw, pagsisisihan mo. Idiniin niya yung pagsisisihan. Pagsisisihan mo pag hindi ka sumali. Sabi niya, please ate, naawa ako sa iyo. Kasi na-scam po ako noong tuloy-tuloy po yan. Ang dami pong dumaan sa buhay namin. Dahil po nagkasakit ako, ang aking mga anak na may mga trabaho sa Maynila, panay po professionals yan. Pero dahil po sa nagkasakit ako, nag-decide po sila na babantayan na lang ako. Kaya in return, pinagawa namin sila ng bahay, malaking establishment, pagninegosyohan nila sa Pag-asa para mapalitan yung kanilang pagre-retire sa kanilang mga trabaho kasi matataas na rin po yung kanilang posisyon sa Maynila. And then, hindi ko na kayang mag-cater, so yung HRM po ay siya na yung nagmamanage. So, ganun po ang nangyari. Kaya, nagkataon, nag-pray ako. Dahil ganun ang sabi niya,
para mo ng awa ate. Alam ko yung pinagdaanan mo. Ang dami mong nangyari. Na-scam, natalo kasi kami sa aming pinaglalaban na bahay at lote sa Maynila dahil iniwanan na ng aking mga anak, pinag-interesan. At nalugi kami sa sibuyas. Malaki ang pagkalugi naming mag-anak. Na-scam ako ng bulang 200 na hindi alam ng aking asawa. So sabi ng aking kapatid, para mo ng awa ate. Sabi niya, magpapasalamat ka sa akin balang araw. So nag-pray ako. Sabi ko, Lord, kung ito ay para sa kabutihan ko ng aking pamilya, magbigay ka ng sign. Pagdaan po namin sa Jollibee, sabi po ng aming driver, kasi nakisakay po kami ng kotse. Sabi niya, Ninang, inanak ko po yun sa kasal, teacher po yun ng Ilbita. Ninang, hindi pa po kami kumain, pwede po maghintay ka muna kasi ay mag-order ako sa Jollibee. Sinilip ko ang haba ng pila. So biglang pumasok sa akin yung aking kapatid, sis, sabi ko, sige, makikinig ako, mahaba ang pila. Pumunta ka na dito. And then, sinundo ako ng kotse. Pagdating ko doon, ang nagpapaliwanag si Ma'am Cora. Si Ma'am Cora po. And then, sabi ko, hindi ako makikinig. Sabi ko, ano ba yan? Si Ma'am Liz lumapit sa akin. Kasi si Ma'am Liz po, dati pong teacher, substitute teacher ng Ilbita. Kaya kilala po niya ako. And then, nare-recall ko siya. Na-recall ko na yun yung sinasabi niya na Pastor Melvin. So, sabi ko, sige. Hindi ako magtatagal kasi nakisakay lang ako, nakakahiyan naman doon sa kapwa ko chairman na hihintayin ako. Binigay ko yung isa sa aking mga ATM na may laman. Sabi ko, bahala na kayo dyan. So, ang pinili nila yung 60. Bahala na rin silang nag-restro. Ang pagkakamali ko, hindi ko kinuha yung mga data, yung sa pag-i-encode. Kaya nahihirapan ako sa pag-withdraw noong una. Kaya ang Sir Jameson, ang tagal namin ginawa. Kaya kailangan kayong mga bagong invites, lahat po ng mga sa e-encode, alam nyo lahat-lahat. Kasi yung password ko, hindi ko alam. Hindi rin nila natandaan. Kasi nga ay apurahan. So, nung nandun ako sa bahay, parang Friday po yun. And then linggo, may ulit sila sa Jollibee. Sabi ko sa aking anak na yung bunso, andito ngayon, ipag-drive mo ako, sabi ko, may meeting kami. Nagkaroon ulit kayo ng meeting sa senior. Kasi pag sasabihin ko na may sasaliin ako, magagalit ulit sila. Kasi sa tuto lang po, andyan yung aking lakay. Ngayon lang niya malalaman, ang sinalihan ko po ay worth 173,000. Andyan po yung aking principal. Hindi po kami kumita. Andito po yung ibang kamember ko. Andyan si Ma'am Lorenzo. 173,000. Hanggang ngayon po, siguro, manginginig ang aking lakay, nagtataka siya. Ang daming products pa sa bahay. Ganon kalaki ang aking sinalihan. Kaya talaga nag-pray ako, Lord, bigyan mo ako ng negosyo para ako'y makabawi. Kasi naawa ko sa kanya, bayad ng mais niya yon, nakabungos pa yon. Bigla kong sumali na hindi niya alam. Kasi ang ganda po yung paliwanag. Kaya po kami sumali. 173,000 po yun. Hindi alam ng aking pamilya. Pero tumigil. Hanggang ngayon wala na po yung aming apply. Pero meron po kaming insurance doon na milyon. Worth 1 million. Hanggang ngayong April po. Last day ng April. Yun po yung ano. So talagang iniiyak ko talaga yung sunod-sunod na naging pangyayari. So, thankful ako. Sabi ko sa akin, sister, salamat kapatid. At pinilit mo ako. Kasi hindi ako napilit ng aking pamangkin. Kasi talagang ayaw ko. At doon sa pag-pray ko, ay binigay ni Lord yun. Pasali ako ng ganon. Hindi naman ako napapasali ng ganon kadali eh. Talagang ang daming mga dumating sa akin pero hindi ako sumali. Andyan si Mr. Facon, yung live booth, hindi ako sumali. Sina Sir Leo Bundan, hindi ako sumali. Hindi lahat ay sinasalihan ko. Pero dito, ang dali kong nagbitaw. At pinagkatiwala ko pa yung ATM na may laman. May malaki-laki ang laman. Ganun lang. Nung una,
hindi ko pinor out yan. Kaya sabi ko kina Ma'am Liz, kina Ma'am Cura, hindi pa ako totally na nagsisimula. At mag-isa ko pa lang na level 2, ang aking manugang na level 1. Ito rin po, maganda po kasi na-i-encourage po kayo. Yung aking manugang ay dahil hindi nga naniniwala yung aking bunsong anak, yung kanyang asawa, sabi ko, meron akong dalang 60 pero nag-aalangan ako. Sabi ko, i-join kita ng 30. Andun mismo sa bahay nila sa Pag-asa. Andun sila Ma'am Cura, si Sir Marvin. Talagang nakita ko yung galit niya kasi walang nag-join sa una. Sabi ko, yung tubo, hati tayo. Aba, nung lumaki, ay ayaw nang magpahati. Lumaki na ang 30K. At nung ang aking anak na negative, magbabayad sa ng kanyang traktura, sabi ko, sasama ako, i-join ko sila kay. That was February 13. Sabi nung aking anak, na pinipilit noon, nanay, sama ako, meron akong 60,000 dito. Siguro inutang-utang lang niya kasi ang alam ko, walang ganong dami siya kasi nga ay meron silang ini-invest. So, dalawa yung napasali na yon. At ngayon po, ang lakay ko, kumikita na po siya na may 2,000 a day. Pero kahapon, winidraw po yung bonus kasi napasali ang Sir Kiko. Yung at dalawa pa, ang na-withdraw is 39 may get kasi parang 41 pero may bawas. And then, meron pa siyang may 200. 2 months na siya bukas siguro. Ganon kasi wala pa siyang 2 months. Parang 50 days pa lang may get. At ako po, naka-force withdraw, meron pa po na natitira. Kaya sabi ko, ito na yung tunay. Kaya dahil po sa nangyari, isinali ko po lahat ang anak ko, ang manugang. At sa katunayan po, andito po sila, bali 3 anak ko po. Yung isa po ay magsasali ng 2 at yung mag-asawa na narito, isasalin niya ang 2 anak niya. At Ma'am Liz, Ma'am Cora, Sir Jimson. So, sa aking group, sa grupo namin naman Pilma, isa kong level 2, isang level 1. And I promise, I swear, bago mag-end of the month, merong 3 magli-level 2 at 8 to 10 na magli-level 1. Kasi ngayon pa lang sila umaarangkada pa lang sila. Kasi anahan po ngayon. 8 to 10, level 1. 2 to 3, level 2. Within, ito bago mag-end of the month. Kasi ang sa akin po, dahil senior na ako, ang dali ko bumabagod nga. Dahil may sakit po sa puso. Ang ginawa ko po ay nag-isip ako ng mga alam kong malalakas. Isa na po yan si Sir Kiko. Alam ko makapal ang mukha niyan. Ano po? Kaya po, pinilit-pilit po. Ito. So, eto po, ito yun po yung kasaysayan ko. Alam ko makaka-inspire sa inyo. At welcome po kayong lahat, sa atin pong lahat. Welcome na welcome sa BGWeb. Maraming salamat. Yan, palakpakan po natin si Ginang Bel. Hindi ka naman gano'n sa akin. At ako po yung nagpapasalamat ko kay Ma'am Bel kasi kung hindi po sa kakulitan po niya, na-invite po ako dito at kulitin ako na mag-join dito po sa BGWeb, ay wala po ako ngayon sa inyong harapan. Dahil po sa kanyang kakulitan, ako po ay nandito sa inyong harapan. Kaya nice! Lahat po ng member po dito sa ating BGWeb, lahat po ng level 1, pwede po bang tumayo? Lahat ng level 1 manager ng BGWeb, tayo po tayo para makita po ng mga first timer. Ayan po, palakpakan po natin ang ating level 1 manager. Ayan. At sa mga level 2 manager naman po na nandito, pwede bang makitayo? Okay lang po, pakitayo po. Ayan po, palakpakan po natin ang level 2 manager. Ayan, level 3, meron po ba itong level 3? Ayan, level 3 manager, wala? Ayan, palakpakan po natin ang level 3 manager. Level 4. Level 4, ayan, si Sir Jenson, ang ating level 4.
Incoming, level 5. Imagine ha, alam niyo po ba magkano ang sweldo ng level 5? Magkano ngayon, sir? Monthly? Ha? $7,200. Times po sa 60 pesos. Magkano? Ha? 432,000. Palakpakan po natin si Sir Jameson. Salazar. Salazar. I'm sorry Okay. Ako po ay talagang hindi ko pa masyadong kilala. Lahat po ng kumikita po dito at lahat ng members kasi 3 days pa lang po akong member ng Video Wealth. Ano po, naisabak agad sa ganitong okasyon. Ayan. Kaya, okay, so sa lahat po ng member po ng Video Wealth na nagsisimula po, tayo po, wag po tayong tumigil, wag po tayong magpapadala sa mga discouragement. Ano man ang mga, kumbaga yung mga invite mo na hindi naniniwala sa iyo, okay lang yan. Dahil bakit? Unang-una, pag ikaw ay umasenso dito yumaman, nagkaroon ng sariling sasakyan, hindi sila ang sasakay ng sasakyan mo, kundi ikaw. Tama? Yes. Okay. Ngayon, sa lahat naman po ng mga hindi pa member, okay lang mo bang tumayo tayo? Para po ma-recognize po tayo ng mga members po, palakpakan po natin ang lahat ng hindi members. Ayan po. Mag-member na kayo. Okay. Ayan. Sa lahat po ng hindi pa members, pasalamatan nyo po yung mga nag-invite po sa inyo. Yung mga nangungulit po sa inyo hanggang ngayon, pasalamatan nyo po yan. Dahil kinukulit po kayo, hindi para pagkakapirahan. Alam nyo po? Kinukulit kayo para makasama po kayo sa tagumpay. Si Ma'am Bel, alam niyo po, sa kakakulit niya sa akin, sabi ko nga, si Ma'am Bel, hindi po siya nangulit para pagkapirahan niya po ako. Alam niyo po kung bakit? Kasi siya po ay investor ko po sa negosyo ko. Nag-invest po si Ma'am Bel sa akin ng 150,000 sa negosyo ko. Ngayon, kung pagkakapirahan niya ako, na i-invite niya ako, sa tingin niyo po, may pipirahin mo ba sa akin? Di ba po ako po yung unang kumita sa kanya? Tama mali? Siya ang unang nag-invest sa akin ng 150,000. Ako yung unang kumita. Pero bakit ako naniwala sa kanya? Bakit ako nag-member? Bakit ako nag-join sa Video Wealth? Dahil nakita ko sa Video Wealth, may pagbabago at legit na kikita ka talaga ng mas malaking pera. Mag-introduce ng produkto mo, mangulit, or para, alam niyo po yun, yung everyday mayroong ang presentation. Alam niyo po, halos po ang Occidental Mindoro na ikot ko na lahat ng kasulok-sulukan para mag-present ng negosyo, para mag-present ng produkto. Napapagod na po ako, sabi ko nga, ayaw ko na. Nung nakita ko ang Video Wealth, pambihira, minuto, segundo lang. Segundo lang may 2,000 ka na. Imagine mo, araw-araw, yung pera mo kumikita ng 2,000. Di ba? Minuto, segundo lang eh. Andiyan, imagine ha? Segundo lang. Walang kapagod-pagod. Imagine mo, gigising ka madaling araw. Puyat ka pa. Mag-trade ka lang. Maya-maya may papasok 1,000. Sa gabi, alas 10 ng gabi, aantayin mo mag-trade ka. Maya-maya may papasok 1,000. Can you imagine? Nasa bahay ka lang, kasama mo pamilya mo, na kung saan kumikita ka na kahit hindi ka lumalabas ng bahay. Pero kung gusto mong lumaki ang kita mo, mag-invite ka. I-introduce mo sa ibang tao. Bakit? Ikaw lang ba ang gusto mong kumasenso at yumaman? Di ba hindi? Siyempre, gusto rin natin idamay yung ating pamilya. Ang iniisip kasi ng iba, kaya natin sila ini-invite para ano? Pagkakapirahan. Di ba? Hindi mo na nila iniisip o tinatanong sa sarili na, ano ba ang pipirahin sa'yo? Di ba? Ini-invite ka para makasama ka, kumita, pare-pareho tayong masenso sa buhay. Tama mali? Hello? Hi. Di ba? Yung iba kasi negative agad eh. Tingnan niyo po sa positibong pananaw. Alam niyo po, eto para sa akin lang sabi ko, sa sarili ko, lagi kong sinasabi na sa mga ini-invite ko. Sabi ko, 60,000, napakaliit na pera yan, sa tulang. Alam niyo po kung bakit napakaliit?
Yung 60,000, matalo ka man sa 60,000, kaya mo bang kitain yun sa ibang araw? Tama mali? Di ba? Pero ang tanong doon yung 60,000 mo, anong negosyo na sa loob ng isang taon pwede ka maging milyonaryo? Meron po ba? Wala. Yung 60,000 mo ilagay mo sa bangko, magkano ang kinikita ng pera mo? Magkano? Di ba? 2%? Di ba? Napakaliit. Kaya dito, yung 60,000 mo, huwag mo isipin na iyan ay, kumbaga yan ay malaking kawalan sa'yo. Napakaliit po yan na puhunan. Di ba? I-compare mo naman sa kikitain. Milyon ang kikitain ng pera mo. Kaya huwag kang manghinayang. Sabi ko nga, ang pera, huwag mong hayaan, ikaw ang nilalaro. Dapat ikaw ang lumaro sa pera. Huwag mong mamahalin ng pera. Dapat ang pera ang magmahal sa'yo. Dapat ang pera ang umahabol sa'yo. Ganun dapat. Ang pera dapat ang nagtatrabaho para sa'yo. Hindi ikaw ang nagtatrabaho para sa pera. Ayan. Okay. Ngayon po, tuloy na po tayo sa ating program. Meron po akong tatawagin dito na isa po magbibigay ng inspirasyon po para sa ating lahat. Ito po ay former DJ ng DZMA 1530, singer-songwriter of Adobo Anthems, road manager of G Brothers, di ba? Also known as Papa Juice Colored. Walang iba po. Palakpakan po natin, Mr. King Gonzales! Hey! Ayan. Ikaw pa rin, sir. Ayun, palakpakan naman natin si Sir. Ayan, oh. Yay! Parang ayaw niyo palakpakan. Wala ka. Ayan, parang mahina yung energy ng sablayan, no? Mainit ba? Mainit? Okay lang. Pakipasok nga po yung Antarctica dito ngayon na, By the way, ako po si King Gonzales. Nakakilala po na ang aming mother band. Sino mo mahilig mag-videoke dito? Wow. Si Tita, oo. Sige. Alam mo yung kantang Kung Sakaling Ikaw Ay Lalayo, Baby I Love You. Yan. So yan po yung former band namin. Anyway, andito po ako ngayon para po mag-share sa inyo ng napakagandang balita. Okay lang ba mag-share ako ng magandang balita? Yes! Pero bago ang lahat, may I request everybody to stand up. Ayan. Stand up muna tayo. Dali. Sige. Alright, sige. Ito na yung maganda. Oo. May tao ba sa harap mo? Or sa tabi mo? Sige, ganito na lang. Pwede po ba lahat po nang nandito ngayon sa loob ng, ano pangalan nito? Visales. Lahat na dito sa loob ng Visales. Arms forward, arms forward. Dapat meron kayong mahahawakan na likod, Ayan, hello. Ayan, nakita. May nahawakan ka bang likod? Sige, hawakan mo. Sige, hawakan mo. Ayan. Pagbilang ko ng 3, sabay-sabay natin masahihin, 1, 2, 3. Masahe. Ayan. Para magising-gising naman, no? Bakit? Kasi, alas 2:30 na, malamang yung iba dito inaantok-antok na. Tama mo ba? Ayan, kasi panahon na siya. So anyway, palakpakan niyo mo yung sarili niyo dito kayo ngayon at napakagandang opportunity ang ibibigay natin. Sige, mapuna po kayo. Ayan. Ang nalugi sa sibuyas. Yay! Ang dami ko nabalitaan. No? Uso pala dito yung lugihan sa sibuyas. Wala naman tayong magagawa dyan. At syempre, kasama po sa pag-ninegosyo ang pagkalugi. At nakakalungkot man pong isipin, pero ito po ay hindi natin kontrolado. Tama po ba? Yes. Wala tayong magawa. But as for us na business people, we have to move forward. Tama ba? Ngayon, alam ko po yung iba po sa inyo, may mga napasukan na pong mga networking. Sino ba dito mga nag-power na? Dami na. Hello? Ah. Ay, okay, gising pa. Okay. So, sino ba dito nakatikim ng purple corn juice? Meron ba nakatikim? Yung kulay pula na juice naman, meron din ba? Ang dami nung dito dati Oo. Nung nagpunta ako dito dati, yung nag-invite sa amin para kumanta. Pero anyway, ngayon guys, napakasimple lang. Eto po, ang kailangan lang po, may cellphone kayo. Sino po may cellphone?
cellphone dito? Lahat naman meron. May internet? May Facebook? Yes. May messenger? Yes. Okay na. Pwede ka na magnegosyo. Di ba? Ano bang kailangan? Kailangan mo lang matutunan yung sistema. Alitin ko po kami po dito, wala po kami hingin sa inyong pera, wala po, isi-share lang po namin sa inyo kung ano meron kami ginagawa. Ang maganda dito, ikaw ang may control kung kailan mo gustong yumaman. Okay ba yun? Yes. Ay, ayaw ata nila. Okay ba yun? Yes. Okay. Kasi, marami po sa iba, nagpapa-invest, siyempre, kuha ng pera, bukas makalawa, ano nangyari? Chugi bells. Nawala na, no? Ito ang good news. Hawak nyo ang beat. Tama po, hawak nyo po ang beat, no? Sa lahat po dito, welcome po sa PG Wealth Sharing. Palakpakan nyo po lahat ng nag-invite sa inyo. At syempre, yung ipapakilala ko po sa inyo, ito pong taong ito ay ang magsishare sa atin ngayong araw. Kung ano ba itong pinag-uusapan ng magmula dun sa San Jose. Hindi ko nga alam, muntik na kami hindi makapasok sa venue, punong-puno eh. No, muntik na kami hindi magkasya. At syempre, andito po yung pinaka-grand upline ng buong Mindoro. Galing pa po ng US of A. Hello? Yay! Galing pa po ng Texas, lumipad dito para lang makita kayo. Okay lang ba? Yes. Kasi gusto niya ma-share sa inyo. Siya mismo magkwento sa inyo kung paano ang isang mechanical operator sa Collins Aerospace nagnegosyo ng ganito. Mamaya malalaman niyo yung istorya. Napakagandang istorya. Again, ito po ay pag-uusapan natin dito. Una, ano pag-uusapan natin? Negosyo. Pangalawa, ano po? Pag-asa. Pangatlo ay pagbangon. Kung ikaw po ay nalulugmok ngayon sa kung saan ka man, ito na po yung pagbangon. Okay lang? Yes. Hello? Gusto ko lang po ipakilala ang ating magpe-present ng ating kakaibang marketing plan. Bakit ko po sinabing kakaiba? Kasi tayo lang po ang meron ito. Okay? Wala po sila, meron lang po tayo. Okay? Let's all welcome. Alam po muna po ba yung traditional clap? Pag sinabi ko po 1 milyon, isang palakpak at isang gabag ng paa. Ako, tanda pa po ba sa mga networking dyan? Mga nag-power dyan? Yes. Ayaw nyo na. Na-trauma na kayo. O sige, palakpakan na lang may kasamang sigawan na. Ayan, let's all welcome Ma'am Corazon Macli. Kaya palakpakan po natin si Ma'am Corazon dahil siya po yung magpe-present ng ating marketing plan for today. Ayan. Let's go, Ma'am Corazon. Ating level 3. Level 3 na, no? Ay, grabe. Pag level 1,000, yan ang level 3 natin. Palakpakan natin ulit sa Ma'am Corazon. Galing pa pala ng dulo. Ayan. So, Ma'am Corazon, take the floor. Magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon. Masaya po ba ang lahat na nandito kayo ngayon? Yes. So, dapat masaya kayo kasi napakaswerte po ninyo dahil kayo ay na-invite at masaksihan ang presentation po ng isang business na kakaiba. Napaka-amazing kasi sabi nga ng ating MC kanina, si Sir Kiko, although 3 days pa lang, naki-read away siya kanina. Hindi pa tayo nakapag-webcam, nag-testimony na siya. Sobrang excited. So sabi ko kay Ma'am Jo, hindi ka na sir na ipakilala, hindi ka na ma'am na ipakilala. So ito po yung ating napakagandang business. Sino po ang gustong yumaman? Lahat. Sino po ang gustong kumita ng malaki? Lahat. Magkano po? Libo? Milyon? Or millions po? Hindi po imposible dito. Kaya tayo po ay nandito ngayon para mapakinggan po itong napaka-unique po na business na platform. So, ang ating pong company, yung ating project, yun po ang tinatawag ni Professor Stephen, ay PG Wealth Sharing Group. Ang CEO po nito at owner ay si Professor Stephen Baird. Siya po ay isang British. Ang ating pong company ay nakabase sa Colorado, USA. So, nag-start po si Professor Stephen noong 2018 na siya parang po ang gumagawa ng pagtitrade. Siyempre po, bilang isang businessman, inaral muna niyang mabuti ang trading business.
ang marketing. Isa po siyang expert na financial analyst. So, ito po yung BG Wealth Sharing Group. Proud na proud po kaming ipakilala sa inyo. So, dito po, ito pong project na ito, yung BG Wealth Sharing, ay isa pong tripartite structure. Bakit po? Tatlo po tayo dito ang nag-collaborate sa pagkita ng pera. And mind you, sabi nga po ni Ma'am Jo, hindi po piso ang ating kinikita dito, kundi dollar. Kino-convert na lang po sa piso kapag tayo ay nag-withdraw na. Napakaswerte po ng mga lahat na sumali dito kasi ang palitan ay magkano na po ngayon? 60 point something na po sa piso, kontra sa piso. So, unang-una po, sa tripartite po na ito, ang una pong inilagay dyan, nagtaka nga ako, na-amaze ako kasi number 1, investors. Sino po yun? Tayo po yun kasi tayo yung nag-invest ng capital. At dito, talagang pinahalagahan ng company o ng project na ito, ng BG Wealth, ang ating mga perang in-invest. So, ang pangalawa po ay yung second, yung guiding leader. Ito po yung BG Wealth na pinangungunahan po, pagmamayari po ng ating CEO na si Professor Stephen Bird. So, siya po yung, sa aking pagkakaalam, siya ay 45 years old lang. So, ang pangatlo po, nakasama natin dito sa pagkita, ito pong DSJ Exchange. Ito po yung trading platform natin pong, at 36 years old, pinatanda ko na si Professor Stephen. 40? Okay. So, ang pangatlo po natin kasama dito sa tripartite win-win structure na ito ay ang DSJ Exchange. Ito po yung trading platform na nakakasiwa po ng ating mga in-invest na pera. So, yan po. So, dito po, nagpag-partner po si Professor Stephen Bird on BG Wealth ng 10 years. At ngayon po, lumalakad na po sa ika-4 na taon ang business na ito. So, more than 3 years na po at celebrate na po sila ng 3rd year anniversary sa Las Vegas, Nevada, na napanood lamang namin doon sa recorded live stream na pinadala ni Ma'am Jo sa amin.